sa ating mga balita, unti-unti nang lumalakas ang epekto ng Bagyong Lando habang tinutumbok ang lalawigan ng Aurora. Nitong tanghali, tinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Red Alert bilang paghahanda sa inaasahang paglandfall ng bagyo sa Aurora sa Sabado o sa Linggo. Nagpahayag naman ng kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng pananalasa ng Bagyong Lando. May ulat si Waywaya Makalma via phone touch. Aya? Ria, no sale policy, no swimming at liquor ban. Ito ang mahigpit na ipatutupad ng Office of the Civil Defense Region 2 sa publiko at maging sa kanilang mga kawani. Ayon kay Director Norma Talosig ng OCD Region 2. Itong ipinatupad dahil inaasahan nga sa Isabela, Aurora, Cagayan ang landfall ng Bagyong Lando sa araw ng Linggo at magtatagal pa ng 2 araw. Oras na maglandfall ang Bagyong Lando ay posibleng umabot sa 185 km per hour. Ang lakas na maaari naman magdulot ng mataas na storm surge, biglaang pagbaha at landslide. Base sa mga nakalipas sa bagyo gaya ng Bagyong Anling noong 1981 ay umabot sa 5 metro ang taas ng storm surge ayon sa Pag-asa. At kaya naman maaaring makaranas ng storm surge ang 2 hanggang 5 metro ang taas sa Baler, Aurora. Kaya naman nakiusap si Undersecretary Alexander Pama sa publiko na balak magtungo sa Northern, Central, Luzon at Eastern Seaboard ay pansamantala munang kanselahin ang kanilang mga biyahe kung hindi naman ito importante. Para sa taong ito, ang Bagyong Lando ang tinatayang pinakamalakas na bagyo na pumasok sa ating bansa. Kaya naisiyakin ng Pangulo na lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay handa at dapat naibusuhan na ang publiko sa magiging Bagyong Lando. Tiniyak naman ng AFP na naka-alerto na ang mga sundalo at handa na para sa humanitarian assistance at disaster response at nasa 3,000 sundalo ang naka-standby sa Northern Luzon at kanilang mga air assets ay naka-preposition. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.